Okay, kasama na po natin sa linya ng telepono ang presidente at founder ng Lawyers for Commuters Safety and Protection, Mr. Ariel Inton. Magandang umaga po sa inyo, sir. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga sa ating mga taga-subaybay. Okay, sir, ano po ang magiging epekto sa ating mga commuter kapag pumalo sa higit 60 pesos kada litro ang presyo po ng petrolyo? Ayon po sa pahayag ng LTFRB na kung sakaling aabot na ng 60 per liter, ay maaring magkaroon ng provisional increase sa pasahe. So, yun ang magiging epekto na mas mataas ang pasahe kung sakaling aabot ng 60. No? Kaya nga ang aming grupo, dahil pagka may taas pasahe, no? At taas presyo ng krudo, taas pasahe, commuters ang nagdadala ng bigat. Kaya kami sa Lawyers for Commuter Safety Protection, ang aming pong sinusuportahan ay ang mga call ng ilang mga mambabatas na pansamantalang i-suspend ang implementation ng excise tax sa petroleum products. Kasi kung sakaling mangyari yan at hindi tayo nakagawa ng paraan, magkano po kaya ang itataas sa provisional fare ng ating mga commuter? May mga nagsasabi na 1 peso? Fare increase daw para sa mga jeepney? Depende po yan sa magiging rekomendasyon ng LTFRB. Pero kung pagbabatayan natin yung mga final, ang naalala ko po sa kanilang final ay ang hinihingi nila ay piso na provisional increase. Siyempre, masakit rin po yan sa ating mga commuters, ano? Kaya, ano po kaya ang maaari nilang alternatibong hakbang para maibsan yung kanilang or para matulungan ang mga driver at operator po natin? Opo. Bukod dun sa excise tax, o yun na po yun? Bukod po dun sa pag-aalis ng excise tax, dahil pag yun, mga 6 pesos off kagad yun sa price ng fuel per liter, ay nilalakad din nila yung mapigay yung fuel subsidy. At sanabi naman ng pamahalaan na pine-prepare na rin yan, yung pagbibigay ng fuel subsidy. Kung paano at makasiguro na yung beneficiary talaga mabibigyan. Kung naalala niyo po na 1.5 years ago, yung una pong nagkaroon ng pagsiklab sa Middle East ng gulo, yun ang yung naging pahayag noon ng DOTR na ready at inaayos na lang yung pag-distribute ng fuel subsidy. Opo. So, kung sakaling ganun din ngayon, then we hope na maibigay na talaga dito sa mga beneficiaries yung fuel subsidy. Opo. Attorney Ariel Mix Bustos po, panghuli na lang po, ano po ang recommendation po ng inyong grupo para po, syempre, para po sa ating mga commuters habang ito po, pinaghahandaan po natin ito? So, pagdating sa commuters, ang aming maging rekomendasyon ay hindi naman dun sa commutes na, kung hindi sa pamahalaan. Kung mamarapatin po ng ating pamahalaan, maipasa na po ng Kongreso yung authority ng Pangulo na itanggalin pansamantala yung excise tax para bumaba na po yung per liter ng petroleum products. Dito, hindi lang po yung mga commuters makikinabang dahil hindi magtataas ang pasahe, kundi yung mga private car owners din, gumagamit ng mga private vehicles dahil mas murang gasolina ng kanila pong mababayaran. Okay. Pero isa rin pong problema na tinitingnan po namin, if I may add, is the supply. Yung supply po. Na dahil po ang sabi po ng pamahalaan, 30 to 30 days na lang ang reserva, nakakabahala nga po yan. So yun din, isa rin po yun na dapat tingnan ng pamahalaan that there is sufficient supply ng fuel products dahil hindi lang naman transportation ang nagdedepende dyan, kundi ilan pang mga sektor na
under ng ating ekonomiya. All right. Okay, thank you. Okay. Maraming salamat po, Attorney Ariel Salamat Inton. din po. Yan Thank you po. very much. Okay, ang presidente at founder ng Lawyers for Commuters Safety and Protection.